Biglang rumagasa ang napakalaking putik, bato, at tubig sa border ng Nepal at China. At sa bilis ng pangyayari, maraming tao ang halos walang oras para tumakbo. Ito ngayon ang isa sa pinakamabigat na natural disasters sa rehiyong iyon sa mga nakaraang taon. Ang apektadong lugar ay nasa paligid ng Rasua at Rasuagadhi sa Nepal, malapit sa border ng Tibet, China, kung saan dumaan ang mapaminsalang flash flood at debris flow na sumira sa mga kalsada, kabahayan, at mahahalagang infrastruktura. Sa pinakahuling ulat, umabot na sa hindi bababa sa 157 ang kumpirmadong nasawi sa Nepal, habang daan-daan pa ang nawawala. Kabilang sa mga hindi pa rin mahanap ang mga residente, ilang security personnel, at mga dayuhan o mga biyahero na nasa lugar noong mangyari ang sakuna. Sa panig naman ng China, iniulat ng Chinese state media na may 3 ng kumpirmadong patay at 265 ang nawawala sa Girong County sa Tibet. Mahalaga ring tandaan na developing pa ang sitwasyon, kaya posibleng magbago pa ang bilang habang nagpapatuloy ang rescue at retrieval operations. Ang dahilan kung bakit napakalaki ng pinsala ay dahil hindi ito mukhang ordinaryong bahalang na dulot ng tuloy-tuloy na ulan sa mismong komunidad. Base sa preliminary assessment ng mga autoridad sa Nepal, posibleng nagsimula ang disaster sa mas mataas na bahagi ng ilog, malapit sa border region. Ang unang lumalabas na paliwanag ay nagkaroon ng malaking ice avalanche o pagbagsak ng yelo at debris sa upstream section. Dahil dito, maaaring na-block ang daloy ng tubig at nakabuo ng temporary debris lake. Nang bumigay ang natural blockage na iyon, sabay-sabay na bumuhos pababa ang napakalaking volume ng tubig, putik, bato, at yelo. Ibig sabihin, ang rumagasang tubig ay hindi lang simpleng floodwater. Mas delikado ito dahil may kasamang napakaraming debris. Kapag ang baha ay may halong putik, troso, bato, at iba pang mabibigat na materyales, mas malakas ang impact nito sa anumang nasa dadaanan nito. Kaya nitong magwasak ng mga tulay, magbunot ng poste, magtabon ng mga bahay, at magwasak ng mga sasakyan sa loob lamang ng ilang minuto. Ayon sa paunang pagsusuri, ito ang dahilan kung bakit mas matindi ang naging epekto ng disaster na ito kumpara sa ordinaryong flash flood. Isa sa mga pinakaimportanteng detalye sa kwentong ito ay ang ulat na wala raw malakas na ulan sa mismong lugar bago dumating ang rumaragasang putik at tubig. Kung totoo ito, mas lalo nitong pinapalakas ang teorya na ang pinagmulan ng sakuna ay nasa upstream area at hindi lamang lokal na pag-ulan. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming tao ang nabigla. Kapag walang malakas na ulan sa paligid, mas mababa ang instinct ng mga tao na agad lumikas o umiwas sa ilog. Kaya nang dumating ang flood surge, maraming komunidad ang inabutan habang ginagawa lamang ang kanilang normal na gawain. Matindi rin ang tama sa infrastructure. Ayon sa mga ulat mula Nepal, isang napakahabang bahagi ng road network patungong border crossing ang nasira o tuluyang na-wash out. May mga tulay ding nawasak at naapektuhan din ang ilang hydropower facilities at iba pang critical installations sa koridor na iyon. Mahalaga ang lugar na ito dahil isa itong major route sa border trade, transport at maging sa mga pilgrim at turista na dumadaan papunta sa Tibet at sa Kailash Mansarovar route. Dahil dito, hindi lang local communities ang apektado kundi pati transport, tourism, commerce at cross-border movement. May isa pang malaking angle rito. Transboundary disaster ito. Ibig sabihin, hindi ito sakunang nakakulong sa isang bansa lang. Nagsimula man ang trigger sa isang side ng border, ang epekto nito ay tumama sa magkabilang panig. Kaya lumalabas ngayon ang tanong tungkol sa cross-border monitoring at early warning systems. Kung ang pagbabago sa itaas ng bundok o sa glacier-fed river system ay agad sanang na-detect at naipasa ang impormasyon sa downstream communities, baka may mas maraming tao ang nakalikas ng mas maaga. Hindi ibig sabihin nito na madaling pigilan ang ganitong klaseng disaster, pero malaking bagay ang ilang minutong warning sa ganitong sitwasyon. Sa usapin ng rescue, mahirap ang operasyon dahil bundok ang terrain, putol ang ilang daan, wasak ang mga tulay, at may posibilidad pang unstable ang ibang bahagi ng paligid. Kapag ganito ang sitwasyon, hindi agad naaabot ang lahat ng apektadong lugar. Ibig sabihin, ang latest death toll na nakikita natin ngayon ay hindi pa final. Posible pa itong tumaas habang may mas marami pang lugar ang nararating ng rescuers at habang mas malinaw ang accounting sa mga nawawala. Sa kabuuan, ang Nepal-China border disaster na ito ay isang napakalinaw na paalala kung gaano kapanganib ang mountain hazards kapag pinagsama ang yelo, landslide debris, makikitid na ilog, at kawalan ng sapat na babala.